pangunguna ni Undersecretary Esnaen Katong, nagsagawa ang National Anti-Poverty Commission o NAPC ng isang orientation seminar sa Magna Carta ng Poor Local Poverty Reduction Action Plan sa Kalinga noong Agosto 15. Ayon kay Yusek Katong, mahalaga na maintindihan ng mga lokal na pamahalaan at mga pangunahing ahensya na nagpapatupad sa mga programang angkop sa mga mithiin ng NAPC upang maibarating ang tama, maayos at tunay na tumutugon sa kahirapan na programa ng pamahalaan. It is a product of an international convention on the economic, social, and cultural rights kung kaya nagkaroon tayo ng Republic Act No. 11291, ang tinatawag natin ngayon na Magna Carta of the Poor, na siya rin po ang ipinapatupad natin ngayon all over the country. 82 provinces kinagalugad po ng ating komisyon para po masiguro na makakarating talaga to sa lahat ng local government units. Ano ba ang mga magagandang nangyayari ngayon? The national leadership is sincere in addressing the poverty issues and concerns. In fact, in his State of the Nation address, and even prior to his most recently concluded State of the Nation address, President Bongbong Marcos is committed to optimize all resources of the state in the context of the whole of government approach, whole of nation approach, and even whole of society approach in order to reduce the poverty incidence from 18.1% to a single digit. Ayon kay Yusek Katong, dapat anyang palalimin ang pangunawa at pahusayin ang kanilang kapasidad ng mga policy makers sa pagbalangkas ng kanilang Magna Carta ng Poor Local Poverty Reduction Action Plan o MCP-LP-RAP na magsisilbing estratehikong gabay sa pagharap ng mga hamon na may kinalaman sa kahirapan. Poverty na sinasabi natin dito ay saklaw po ng 5 rights. Yung Magna Carta of the Poor talks about the rights to quality education, talks about health, and other rights to include decent housing. Ibig sabihin po, we will be optimizing the resources of the state by planning. And this type of planning is inclusive, participatory in nature, and we will be optimizing not only human resource capability of the state in the context of progressive realization, but also the fiscal or financial resources of the state in order for us to graduate in that state of a very high poverty incidence. Ipinaalam rin ni Yusek Katong na mabibigyan ng insentibo ang mga lokal na pamahalaan na nakapagbaba ng insidente ng kahirapan sa kanilang lugar, kung saan isa ang lalawigan ng Kalinga sa mga nangunguna dito. This MCP-LPRAP is being incentivized because by October, we will be giving incentives to the local government units who graduated from the 2 digits to single digit. And I'm happy to share that this beautiful province of Kalinga is one of those provinces who graduated from the state or condition reducing the poverty incidence from 12.33% to 6%. Sa panayam sa media, idiniin ni Yusek Katong ang mithiin ng Administrasyong Marcos para sa maayos na pagpapatupad ng mga programa ng ahensya tungo sa bagong Pilipinas. Intindihin natin kung ano ba talaga ang layunin ng ating pamahalaan, kung ano ba talaga ang layunin ng ating mga kababayan na pangarap, hindi lang ito pangarap ng Pangulo. Pangarap po ito ng bawat mamamayang Pilipino na maibsan yung kahirapan dahil yung kahirapan na hindi lang poverty of the stomach but also poverty of the minds. And forthwith, I would like to inspire the people of Cordillera. That's why I'm here. A manifestation that the government is sincere, making the government closer to the people and the people to the government. Ang National Anti-Poverty Commission ay nilikha sa bisa ng Republic Act No. 8425 o ang Social Reform and Poverty Alleviation Act of 1997 na nagkabisa noong June 30, 1998. Or opportunities for the full enjoyment. At yan ang balita para sa oras na ito. Hatid sa inyo ng City Public Information Office. Ako po si Reddy Radata. Tabuk City News Break.